So hello guys, what's up? Daning kamot, yan, panibawang video, reaction to mga kananing. At ito lang naman, makinig tayo sa kwento ni Sir Michael Natividad, no? Ayan, yung mga magigiting na mga sundalo mga kananing na tagapagtanggol sa ating bayan ba. Yan, Michael Natividad, Sir Michael Natividad, survivor of ER Barca clash in October 2011 mga kananing. So siguro masaya to at maganda to pakinggan mga kananing, kaya tara na. Let's go. Simula tayo sa umpisa. Manood lang sana ako, pero naisip ko i-video ko na lang para naman may kasama ako manood ba. Let's go. Nangyari yung paano ako nag-survive nung nag-eco-eco na ako. Nag-survive ako noon na anong ginawa mo simula nung pagtalon? nung pagtalon ko, tumakbo ako lumayo ako sa mga Kilson. Ngayon may nakita akong mga masusukal na yung baging ba, yung damo na masukal talaga, yung hindi mo talaga makita talaga na may tao doon, yung tinataguan talaga ng mga baboy damo or mga kuwan pa, sawa, ganun. Siya Kaya siguro doon, natira? may nakita ko, sumuksok ako doon. Siguro na siya na lang yung natira siguro. Bandang alas 14:20, alas 2:20 ng araw na yun. Yun, Pero anong ginawa mo? Hindi ka ma-trace doon sa pinagpasukan mo. ginawa ko noon, yung titi. Ito pala, after hiding corpse of body, he went on escape and evasion. Ipis ko noon dahil natutunan ko sa school noon, sa Scout Ranger, yung trabaho ng bilang sundalo, lalo na yung tail scout, yung trackings mo is kailangan mong ibalik sa dati. Yung halimbawa, yung damo, kailangan mo ibalik mo. Naisip mo ba yun na Grabe pala talaga yung mga scout ranger, no? Yung dinaanan mo, kada lakad mo, ibalik mo yung mga para bang marking ba, no? Grabe, kaya hindi malaman. hindi ka alam na mabuhay ka? Naisip ko talaga yun kasi yun na yun yung kuwan talaga. Parang yun yung unang Inisip ko talaga na hindi ako makakita dito. Kailangan yung mga apak ko or mga kuwan ko, yung pinasukan ko, ibabalik ko para hindi ako makita agad. Hindi masundan. Pero noon, nung nandun na ako talaga, kuwan muna ako, observe. Mga hanggang alas 6 ng hapon na. hindi ka gumalaw doon. Hindi muna ako gumalaw doon dahil naririnig ko pa yung mga tunog ng motor eh. Dahil nga, yun nga, napalibutan kami noon. Meron pa rin, kaya nagtago ako. Hinintay ko hanggang gabi. Pagdilim na. Wala kang kinakain. Wala akong makain noon, nung panahon na yun. Dahil hindi ko rin maramdaman yung gutom ko rin noon na nandun ako. Ang inisip ko talaga yung security ko talaga, uinon ako. Yun nga, pagkatapos nun, di pagdilim na, unang-una, inalis ko yung combat ko dahil yung inisip ko, yung trackings ko nun, dahil nakakombat ako, tagulan pa yon. Malaman, no? Sigurado makikita ka
Matunton. Sa area na yon, yung kumbat, parang yung apak mo, babakat talaga sa lupa kasi malambot yung lupa. Kaya yun, ang kwan ko. Ginawa ko nun, tinanggal ko yung kumbat ko, tapos pag nung kwan na, sinubukan kong lumakad na diretso pero hindi ko kaya dahil yung natapilok ako noon. Ang ginawa ko parang inisip ko rin yung inverted crawl sa natutunan ko sa school. Yun, nai-apply ko ngayon. Pwede palang gamitin. Kaya, Patulong talaga yung mga ano. yun, pababa naman, inverted Matuturo. talaga. Para, kwan rin, yung anino mo, hindi siya masyadong mataas. Parang gumagapang ka lang na, kwan, na, yung, maiwasan mo yung kwan talaga. Yung trackings mo, dahil yung kamay sa kapaa, yun na yun. Hanggang pababa ng kada ko. Dahil pilit ko talagang makalayo sa encounter site na yun. Ilan na yung nalakad mo doon? Malayo lang. Malayo-layo na rin, mga kung na yun siguro. Nasa 5 km, 3 kilometer siguro yun. Magdamag yun. Malakaran. Na lakaran. Kunting pahinga lang. Pag napagod, inom ng tubig. Paano ka nakakuha? Yung tubig pala noon, meron akong bottle, empty bottle ng Gatorade. Yun, tinignan ko dahil na kunan wala. Sakto namang nakadaan ako sa tung creek. Ewan ko ba, creek yun or kanal lang na kuan yun. Basta may tubig man, kumuha ko noon. Noon, Shoutout nga pala sa may-ari ng video na to, si Sir Colonel Dinis Iklarin. Ayan, dito tayo sa channel niya nakinood, no? inuno ko yun, tapos inom ako. Dahil ito lang, yun na lang yung importante na kuan Pang-survive. naukuan talaga. Sa mga panahon na yun, naisip mo bang mabubuhay ka pa? If hindi mo pa sigurado. Yung panahon na yun, hindi pa ako sigurado kung mabubuhay pa ako dun. Dahil hindi pa ako nakakalayo sa area na yun. Dahil area pa rin ng kalaban yun. Inisip ko, hindi pa ako talaga sigurado na safe na ako dito. Kinabukasan na, nang habang naglalakad ako, nung umaga na, yung mga umaga na pagliwanag, yun, nagkuha na naman ako. Naghanap na naman ako ng matataguan, yung mga masusukal talaga, yung hindi talaga paniwala talaga na may tao doon at yung area na yun na hindi ka talaga yun, makikita. Habang nagpapahinga ako, naman, may naririnig pa rin akong mga motor at yung chopper nun yung chopper na yun, pinipick up pala yung mga kasama kong patay noon doon yung pick up point nila. Dahil na-recover na rin ng tropa nun. Kaya, yun yung naging reference ko sa reference ko yun. Na doon ako pupunta. Doon, nag-observe ako. Yun, pabalik-balik yung chopper. Nga, talaga yung reference ko. At nung nagmuni-muni ako doon, di naghanap ako ng
Ganap ako dito sa bulsa ko. May nakita akong dahil nagutom na ako, may candy pala ako noon na isang piraso. Isang piraso noon na candy, yung Snow Bear. Yun yung nag-survive sa akin. Ngayon, ang ginawa ko noon dahil nagugutom ako, may tubig, kagat lang ng konti. Pagkatapos ng kagat lang konti, tago ko na naman yun. Snow Bear. Hindi ko inuubos. Kagat lang konti. Tago ko na naman. Lakad na naman. Medyo kuan na naman. Nagugutom na. Kagat na naman. Hanggang nung gumabi. Budget. Yun na naman. Paggabi na naman, grabing lakas na ng ulan. Yun yung time na talagang nagpursot ako talaga na kinuha ko yung Shoreline. Natuntun ko dahil yung may nadaanan akong creek na yung agos niya is pababa. Yung sinundan ko yung creek na yun. Inisip ko talaga, doon lalabas sa yung dagat yun. Yun. Nasundan ko siya. Nakarating na ako doon. Ginawa ko dahil hindi ko Ilang araw? mga pangatlong araw na yan. Pangatlong araw ko na yung natuntun ko yung shoreline, yung Creek. Yung shoreline na doon yung ini-expect ko na may mga bangka na doon na dadaan na tropa yung bangka ng SF. Ayun. Nakarating ako doon bandang alas 5 ng umaga. October 20 na yun October 18 yung nangyari. Ngayon, natuntun ko yung shoreline. October 20 na. Alas 5 ng umaga. Ngayon, ang ginawa ko para hindi ako talaga mapansin na sundalo or naghubad ako. Wala pang nakakita sa akin. Walang bahayan. May bahayan yun, pero iniiwasan ko talaga yung bahay na yun, yung mambahayan, kasi inisip ko talaga na may posibilidad na bahay ng mga kalaban. Kaya iniwasan ko talaga. Grabe guys, no? Nabuhay po siya. Sir, Dahil talagang sa iwas no na natuntun ko yung shoreline. Nung pagdating ko doon, naghubad ako. Tinanggal ko yung uniforme ko, mga baril, yung bandoler. May plastic naman ako noon, pinlastic ko. Tapos may gilid ng dagat. Meron siyang yung tubig niya. Binalot. Doon, may mga kahoy na malalaki na may butas sa gitna. Yung bakawan ata yung tawag doon. Bakawan ba yun? Yun na yun. At nung natago ko na siya, natago ko na yung baril ko. Anong naiwan sa'yo? Naiwan na lang, cycling na lang yung yung suot ko. Bakit anong nasa isip mo? Iniisip ko yun noon dahil iniwan ko kasi para hindi ako madaling ma-recognize na sundalo yung tao doon. In Big Time, you can collect Big Time cryptocurrency. It's real fun and easy. You can collect the Big Time token. Kahit na hindi natin alam yung isip nila, yun, pag may baril ka, magkakakuan sila.
manghinala o yung parang kukunin yung baril sa'yo kahit kung Ano ayun. ginawa mo after mong naiwan? Nung pagkaiwan ko yung gamit ko, lumangoy ako. Dahil nung nandun pa ako sa taas, nakikita ko na yung reference ko. Yun, nilangoy ko yung reference ko noon. Ayun, doon yung mga sa gitna ng dagat talaga yung isla. Ay, may isla pala. May isla yun. Habang naglalangoy ako, nag-observe pa rin. Sa pag-observe ko, yung mga maraming mga dumadaan rin na bangka, ayoko rin kuwan rin sila. Kita. Recognize na kuwan, ang hinahanap ko lang talaga yung bangka ng Condor noon, yung bangka na Condor ng SF. Yun yung kuwan talaga. At Kasi alam nilang hahanapin ka pa. alam nilang hahanapin ako. Mga gaano nakalayo yung nalangoy mo papunta sa isla? Mula sa shoreline, nasa 3.2 kilometer na yung nalangoy ko. Grabe. Estimate na yun, 3.2 Grabe. kilometer. Ang layo, guys. Yun, habang palutang-lutang ako, nung di ko namalayan na medyo may backstroke na ako, meron palang nakabangka na sagwan lang yung gamit niya, yung maliit na bangka. Ngayon, nakita siguro ako, dumiretso sa bahayan noon. Bahay, kasi nakikita ko ba yung bahayan doon sa barangay na yun. Naman, Pero hindi ka talaga pumunta ng barangay. hindi ako pumunta ng barangay kasi iniisip ko talaga mawalan ako ng pag-aasa doon na mabuhay dahil iniisip ko Baka kampo ng kalaban, patay. kasama rin nila yon. Basta nga yung eh. objective mo, yun yung kung saan naglalanding yung Japan. Yun talaga yung objective ko talagang. Kabilang isla. Oo. Yung kabilang isla. Kaya bang sa scuba ba kaya nyo mag-floating ng buwan? Ano ba yung Sa scuba, kaya namin mag-floating ng 24 hours dahil may training rin kami doon, 24 hours floating. Napalutang-lutang ka lang doon. Walang kain, doon lang. So yun yung unang inisip mo na mag-save sa'yo? Oo, dahil na train naman ako ng floating 24 hours tapos yung nilangoy rin namin 8 nautical miles kalayo mula Santa Cruz Island to Recudo. Yun nilangoy namin. Nag-training ako noon. So yun yung ginamit mo doon. Yung ginamit ko noon. Na-apply talaga yung mga training, guys. No? Grabe. Napag-aralan ko doon sa scuba, pati na rin sa Ranger, na-i-apply ko talaga doon sa Pangyayaring yun. kuwan na yun. Sa pag-iiko-iko ko. Yun. Nakita ko na may mga papalapit-lapit na sa akin na mga bangka. 10 bangka na yun eh. Patay. Sabi ko noon sa isip ko, sa sarili ko, wala na talaga. Patay na. Dito na talaga ako mamamatay. Wala na akong pag-asang mabuhay. Umiyak ako noon. Dahil wala akong kalaban-laban doon eh. Nasa tubig na ako. Buti sana kung nandun pa sa may lupa, may baril ako noon. Makaganti man lang, bago man lang ako mamatay. Doon talaga, inisip ko, wala na talaga akong pag-asa doon. Dahil wala akong kagamit-gamit. Tapos yun, nilapitan ako ng mga tao doon. Guys, maganda na to. Na nakabangka, 10 bangka. Napalibutan na ako doon, napalutang-lutang ako, pinalabutan na ako. Sabi ko,
Ay na. wala na talaga akong pag-asa dito mabuhay. Ibigay ko na lang yung kwan ko. Pero nagdasal ako na tulungan ako. Yun, papalapit na sa akin yung tao na isang bangka, sakay sa bangka. Sabi niya, tulungan kita, sir. Pero hindi pa rin ako doon. Hindi pa rin ako kampante sa sinabi niya na tulungan ako. Alam ko naman yung kwan doon. Mga kwan nila. Diskarte nila. Na sabi nilang kwan. Pero hindi pala. Pero sabi ko sa kanila, tulungan niyo ako. Pero yun, tinulungan man nila ako. Ay, sinakay nila ako sa bangka. Habang nakasakay ako sa bangka, nagkuhan ako. Nagdadasakal. At nisip ko nun talagang dito na ako mamamatay. At nisip ko na lang, sabi ko sa kanila, kayo na lang bahala sa pamilya ko. Tinaway mo talaga yun? O, sa kwan ko na. Isip Sinabi lang. ko. Sarili mo? Sa sarili ko. Parang tinanggap mo na. Tinanggap ko na yung sarili, kapalaran ko. Sabi ko sa kanila, kayo na lang ba? Sabi ko sa Panginoon, ikaw na lang bahala sa pamilya ko. Tanggapin ko na lang yung kapalaran ko na. Yun, habang binabaybay namin yung dagat na papuntang barangay, nakita ko marami ng tao doon na nag-aabang. Hindi pa rin ako nun. Isip ko talagang na yun. Papatay na talaga. Hindi pa safety. Nung nakita ko yung mga civilian na parang kwan na sila, nagtatawanan, mga ganun. Kwan talaga. Hindi pa rin ako talagang kampante. Nung pagdating namin sa mga bahayan, nakita ko may mga naka-uniform doon. Naka-uniform yun. Pagkita ko sa mga naka-uniform doon, mga tropa. Ayun, Okay. talaga. Nabuhayan ako ng loob nun na may pag-asa akong mabuhay. Dahil may mga sundalo rin pala na nag-aabang doon. Kaya yun, yung tuwa at saka kwan na, lungkot. Nalulungkot ako kasi inisip ko pa rin yung nangyari sa akin. Nangyari sa amin. Lala siya. Ganon. Kaya natuwa rin ako nung nakita ko yung tropa na nag-aabang sila. Yun, nung nakarating ako doon, inakay nila ako, mga tropa. Doon ako na safe na ako dito. Sabi ko, umiyak ako. Nagpasalamat sa Panginoon. Dahil narinig niya yung hiling ko sa kanya. Na Buti na tulungan. lang, guys. Kaya, yun, laging iniisip ko na hindi pala lahat na yung mga taong tumulong sa akin, hindi pala lahat ng mga kapatid nating Muslimis may mga Masasamang loob. masasama sila, pero may mga kwan pa rin sila. Natulungan nila ako noon. Kaya yung mga tao na yon na kung makabalik man ako doon, pasalamat ako sa kanila. Sobrang pasasalamat ako at nakita nila ako nung naglalangoy ako. Pasensya na at inisip ko na
kuan na Kalaban. kalaban, pero hindi pala. Ayun, salamat. Hanggang nun, buwa na ako ng tropa. Dinala na ako sa ibang detachment sa hindi ko naman tandaan kung anong detachment nun. Yun, nag-aabang yung mga tropa ko doon na kakumpanya ko. Tapos yung 4th Battalion under ni Lieutenant Colonel Arevalo. Tapos yung battalion commander namin nun. Tapos si Captain Pensona, yung CEO ko nun. Tapos may mga 11 company na ako, 10 company na tropa rin nun, na nag-aabang rin. Yun. Grabe pa rin salamat mo na nabuhay ka pa Grabing pasalamat rin nila na buhay ako sa loob ng 2 araw, 3 araw. sa loob ng 3 araw na hindi nila 3 araw, inakala na Walang kain-kain, guys. makakaligtas ako doon dahil ako na lang yung hinahanap nila noon. Salamat ako kay Batcom namin na hindi talaga pinabayaan yung tropa niya hindi niya pinabayaan yung tropa niya. So yun guys, grabe no. Hindi din makapanipaniwala talaga na talaga nag-survive si sir. So yun, na siya para sa napubya ba na ayaw na niya sa mga tao doon kasi tinuturing na niyang kalaban na to. Wala na siyang kumpiyansa. Pero yun pala, yun ang nagsasalba sa kanya. Alright, so ang ganda ng mga dito, story dito sa channel ni Ma'am ni Sir Colonel Dennis Eclarin. Sa manonood tayo dito minsan mga kananing, no? So yun lang. Ang ganda. Aning kamot. Brakatak, bye-bye. Pati yung CEO namin hindi na